Yes mga mamis, obvious naman sa intro natin. Ang gagawin nga natin for today's video, magdi-DIY cake tayo, birthday cake or anumang occasion. Subali na gamit ko ang wafer ay itong flavor, OB flavor, at minsan lang ako makakita nito sa supermarket kaya ito tinry natin yung ganitong wafer or wafer. First step nga ang ginawa ko, sinukat ko muna yung wafer natin dito sa ating cake molder, kaso nga lang medyo may mahaba pa kaya pinutulan ko ng mga half inch para sakto lamang sa taas ng aking cake molder para maganda tingnan at pare-pareho at pantay-pantay. So ayan, binawas-bawasan na muna natin at kukuha lang tayo ng saktong pangpaikot dito sa ating cake molder. Napakasimple lamang nito, bali papaikutan lang natin ng wafer or wafer yung ating cake molder. So bali yung ginamit nating cake molder dyan ay yung madali lang siya i-unmold. Or kung wala naman, any shape or kung anong molder na mayroon kayong available dyan. Sundan nyo na lamang kung anong nasa video natin at kung paano natin gawin ang ating DIY cake na madaling gawin at pwede sa anumang okasyon. And then dito na tayo sa next step. Bali nag-crust lang ako ng mga sobrang wafer dyan at iyon ang ilalagay natin pang ilalim sa ating molder. So kung iisipin, baliktad yung gawa ko pero tama po yan para maging matibay yung ating mga wafer na nilagay pagilid sa ating molder. Kaya ganyan yung ginawa nating proseso. So medyo dry yung ating wafer or wafer na kinrust na magsisilbing cake base natin dito sa ating DIY cake. Maglagay lang tayo ng kaunting cream na meron na yung condensed milk na OB flavor. Pwede pong tinunaw na margarine or butter, na ubusan lamang ako kaya yan na lang yung ginawa ko. Pwede naman to basta ma-flatten natin ang maayos dito sa ating cake molder. So yan, nilagay na nga natin dito sa ating cake molder. Ipipress down lang natin yan at para masiksik siya. Pantayin natin para maganda yung kalabasan mamaya ng ating DIY cake. Ayan, pag okay na nga yan, ilagay muna natin yan sa ref para totally mag-set. And then dito na tayo sa ating cream. Ito nga, ginamit ko na yung sobra-sobrang cream dyan para hindi masayang kasi OV flavor din naman yan. Para magamit na natin hindi na ma-stack pa ng matagal sa ref. And then meron tayo ditong 2 packs of 250 ml na all-purpose cream. Chilled ng 2 oras lamang kaya nagmamadali na tayo. Kaya hindi na natin na-chilled ng matagal. So ayan, lalagyan din natin ng crushed wafer para talagang totally masarap at crunchy-crunchy yung ating cream ice cream cake, DIY cake. Ito na nga yata yung cake na napakadaling gawin kaya try nyo na rin ito. Hindi na tayo bibili at mas makakatipid pa nga tayo dito kung gagawa na lang tayo ng sarili nating cake. Isang advantage po kung tayo gumagawa, pwede natin i-adjust yung tamis or pwede natin dagdagan, pwede natin sarapan or alam natin yung mga inilagay natin na mga ingredients. So dito nga sa ating mixing bowl, pinagsama-sama ko na yung ating mga ingredients dyan and then gagamitan natin ng hand mixer para mag-volume naman yung ating cream. So ito nga at medyo matabang pa, lalagyan natin ng half cup lamang ng condensed milk OV flavor. Kasi nga OV flavor yung napili natin na DIY cake. Saktong-sakto na yan at hindi naman sobrang tamis at hindi naman sobrang tabang. Medyo matamis lang kasi kaunti yung ating wafer. Pili? Ito na yung cake natin mga bish. Try natin i-slice. Tigas pa. Try natin mag-melt.
cheesecake. Tingnan natin. Ako nga muna. Ako muna. Artists in France are taking a stand against anti-homeless architecture. These structures, which are Parang ice cream. Yummy na.